Yes po, isang magandang umaga na naman po mga kabarangay. At ang pag-uusapan po natin ngayon ay mga haka-haka talaga. Ito po ay mga haka-haka lamang na pwedeng makatulong po sa inyo. At siyempre po, ang aking walang sawang pag-aanyaya sa inyo na hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel. Kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po ang notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Pakishare naman po. At pero bago po yan mga kabarangay, alam naman po natin ang ikinikilos po ngayon ng COMELEC. Ito po ay pagbabadya na talagang pinaghahandaan po nila ang barangay at SK election sa December 1, 2025. Sa ibig pong sabihin, malamang sa alamang tuloy na tuloy po ang halalan sa December 1, 2025. At yung pagpirma po ng Pangulo, kung pipirma siya, ay sinabi po ni COMELEC Chairman Erwin Garcia na hindi po nila pwedeng gawing basihan yon para po sila ay tumigil. At lalo nga po silang maghahanda at patuloy po sa paghahanda mga kabarangay. At alalahanin po mga kabarangay na 9 days or 10 days na lamang pala ang legal campaign period po kung matutuloy sakali sa December 1, 2025. Sige po, lagyan natin ng sakali, wag nating 101% para konti na lang po ang magalit. At sa loob po ng 9 o 10 araw na legal campaign na ito, may magagawa ka kaya bilang isang baguhang kandidato? Matatapos mo kaya yung paglilibot? Makikilala ka na kaya? Or malalaman na kaya ng iyong buong barangay ang iyong plataforma de gobyerno para ikaw ay kanilang mapili? Kulang po mga kabarangay. Kaya nga po iba ang advance. So ito po yung ilang haka-haka na aking nahaka-haka na maaaring makasama po or maka-disadvantage lalo na sa inyo na ngayon pa lamang tatakbo. Halimbawa, sasabihin po ng COMELEC, i-move yung filing of Certificate of Candidacy sa September. Halimbawa lang ito, haka-haka nga gagawin na ang filing of Certificate of Candidacy sa September 1 hanggang September 7. Sabi ko nga po, yung October 1 hanggang October 7 na filing ay nakatali na ang inyong mga kamay. Paano kung mangyari nga itong haka-haka ko na September 1 hanggang September 7 filing na? Di nakatali na ang kamay mo, nakapiring pa ang mata mo, nakatali pa mga paa mo. Di ba malaking advantage yan sa mga kalaban mo na incumbent? Ibig ko po sabihin mga ganito mga kabarangay, pwede po kasing mangyari yan at baka sabihin po ng COMELEC na kailangan po silang mag-imprenta ng maaga. Dahil kung sa October pa sila mag-iimprenta ay baka po kapusin at hindi nila matapos. Haka-haka lamang po ito mga kabarangay na aking sinasabi sa inyo na maghanda na po kayo. Huwag na po ninyong hintayin yung announcement o pronouncement na ang halalan ay matutuloy o tuloy-tuloy na sa December 1, 2025. Wala pong mawawala sa inyo mga kabarangay kung kayo po ay maagang kikilos na. Dito po sa amin mga kabarangay sa August 28 po ay piyesta. So nagkalat na po yung mga tarpaulin na naglalahikihang tarpaulin po ng mga incumbent. Napakasimple lamang po, buo sila at yan, happy fiesta. So yung mai-advise ko po sa mga habol dito na lalo baguhan nga, ay pwede naman po silang gumawa din, magpagawa ng mga kahit malalaking tarpaulin pa na bumabati ng happy fiesta po sa buong barangay. So nandyan niya yung mga picture nila, mga pangalan nila. Iyan po ay malaking tulong na. Kaya nga lagi ko po sinasabi, laging advantage o iba ang may alam. At sa politika, kailangan palagi kang praktikal. Kailangan palagi kang bulat ang isip. Bawal sa politika
ang mahiyain. Kapag mahiyain ka po ay wala, may paglalagyan ka. Kaya po lalong marami yung nagagalit ngayon sa inyong bobong vlogger. Dahil ayaw po nila na malaman po ninyo, lalong-lalo na nga po yung mga baguhan na kakandidato. Ayaw nila na matuto po kayo ng mga dapat gagawin o gagawain sa pamumulitika, sa pangangampanya. So ako po ay hindi naman po tumitigil dahil fair naman po tayo eh. Pwede naman po kasing gamitin yan ng mga kahit na nakaupo na ay pwedeng gamitin yung mga estratehiya na akin pong sinasabi. Hindi naman po ito para lamang doon sa mga baguhan. Although lagi ko lang sinasabi na pinapatungkulan yung mga baguhan, eh pwede rin naman ito sa mga hahabol pa lamang po mga kabarangay. At pwede na rin po kayo mga kabarangay na sabi ko nga yung kahit yung slogan lamang ninyo ay ipaskil sa mga lugar na inyo o pag-aari ninyo, yung walang question. Dahil kapag nagkaroon na po o nag-file na po kayo, yun nga po, mahihirapan na kayo dahil napakaliit na lamang po ng inyong panahon sa pangangampanya, yung legal days nga po na sinasabi. Upon filing of certificate of candidacy, bawal na po kayo ng mga technique na ano tawag doon? Huli, pero di kulong. Yes, so po. Huli nga, hindi ka nga kulong, eh kung disqualified ka naman. Hindi po ba? So, sana po mga kabarangay, kahit paano ay nakapagbigay na naman po tayo ng kaunting kaalaman sa mga kabarangay. At kaya po mga kabarangay, kung naiintindihan po ninyo ang aking ibig sabihin, lahat po na pwede ninyong gawin ngayon ay gawin na po ninyo. Hindi pa po bawal yan. Hindi pa po kayo makakasuhan ng premature campaigning. Dahil kapag kayo po ay nakapag-file na ng COC o Certificate of Candidacy, nakatali na nga ang inyong mga kamay. Hindi na kayo pwedeng pag-ikot-ikot, magpapakilala. Premature campaigning po yan mga kabarangay, na maaari po kayong ma-disqualified. Pero po mula sa araw na ito, kung kayo po ay magpapakilala na at pwedeng mga panya na, pwedeng na rin magpa-meeting, pwede naman yun yung gawin yan mga kabarangay. Wala pang magbabawal sa inyo. Hindi pa kayo pwedeng kasuhan ng anong tawag kanina. Hindi pa po kayo pwedeng kasuhan ng premature campaigning. Ito po yung tamang panahon mga kabarangay na hindi pa nakatali yung inyong mga kamay at paa at hindi pa rin nakapiring ang inyong mga mata. Malaya pa po ninyong magagawa ang gusto po ninyong gawin. Hindi pa po kailangan ng pera dito mga kabarangay. Pero kung may pera kayo, di pamerienda dito, pamerienda doon. At kung mayroong liga ng basketball dyan sa inyo, nagpatulong sa uniforme, tulong kung kaya. Kung hindi naman po, pass kayo. So lagi ko lang sinasabi na ang pera po ang pinakamabisang sandata kapag ikaw ay kumakandidato. Yan po mga kabarangay, sana po ay kahit papaano po ay nagkaroon na naman po kayo ng kaunting idea patungkol po dito po sa ating usapin, barangay at SK election. Muli po, tingnan po at abangan nga ang mga kinikilos po ng COMELEC dahil ito po ay malaking patunay o garantiya na talagang ang halalan po ay malamang sa alamang ay matutuloy na po sa December 1, 2025 mga kabarangay. Pirmahan man yan ng Pangulo o hindi, ay alam na po natin ang mangyayari. Kapag yan po ay nag-lapse into law, yes po, makakarating po yan sa Korte Suprema. At kapag yan naman po ay pinirmahan ng Pangulo at naging Republic Act na, ay siyempre po siguradong magko-contest dyan. At isa na nga po ang grupo ni Atty. Macalintal. At ayon po kay Atty. Macalintal ay Republic Act number na lamang po ang hinihintay para po sila ay mag-file. Muli po, sana ay makatulong po ang content ko po ito para po sa mga gustong kumandidato, baguhan man o nakaupo na po. Nasa inyo po yan kung paniniwalaan po ninyo o hindi ang aking haka-haka. Mga kabarangay, ito po ay sadyang haka-haka lamang. Haka-haka ko lamang po na baka nga i-move, i-advance yung registration. Kung mangyayari nga po yan, edi
pahirap po sa inyong mga bagong kakandidato. So, sabi ko nga po, iba po yung advance mag-isip mga kabarangay. At baka tanungin na naman ako kung ano ang aking basihan o magiging basihan dito po sa sinasabi ko na maaaring maging advance yung registration. Haka-haka nga eh. Anong basihan? Haka-haka po ito na 101% na haka-haka na pwede pong mangyari. At kapag nangyari po ito na hindi ka naging advance, siyempre po disadvantage sa iyo. So yan na lang po muna mga kabarangay. Muli po, Coiner saying. Maraming salamat po.